ating tinig ang tulay sa pagkakaisa at pag-unawa. Ngunit, ano ang hamon sa mundo ng mga taong walang pandinig upang ibahagi ang kanilang tinig? Saan ba nagsisimula ang kanilang paglalakbay patungo sa pagkakaunawaan? Sa isang lipunan na binubuo ng mga tunog, ang katahimikan ay maaaring maging isang malaking balakid. Ngunit, sa likod ng katahimikan na ito, mayroong isang mundo ng karanasan, ng damdamin, ng mga kwentong naghihintay na marinig. Mula po kami sa kursong psychology at nandito po kami upang alamin ang kondisyon ni Nanay. Kamusta po kayo? Sa nagdaang bagyo po, kamusta po yung inyong kalagayan? Kayo po? Ayos lang. Ano pong buong pangalan ni Ate Hasmin? Husband. Ang edad po niya? Nasa 54 na. Siya po ba ay may asawa? Wala po sa asawa. Nakapag-aaral siya ng 2 years sa science language. Science language. So may alam po siya kung paano po gumamit Oo, ng mga- konti lang din. Bakit po siya tumigil? Hindi nagpatuloy? Nawala na kasi wala nagtuturo na. Pero natutunan naman din po ng Ate Hasmin ang mga basics, kumbaga. Nagkaroon din siya maraming kaibigan na kapwa niya di nagsasalita. Mga taga-Bagyo, dinalaw siya sa amin. Siguro mga 7 yun. Kahit pa paano po is naka-build pa rin po siya ng relationship sa iba. Oo. Po, Dahil sinasanay naman namin siya humarap sa mga, sa mga tao. Oo. Ano po yung mga diskarte na ginamit nyo upang makipag-ugnayan pa rin kay Ate Yasmin, upang magkaunawaan pa rin po kayo? Di yung mustra-mustra, ganyan. Para sa marami, ang sign language ay higit pa sa isang paraan ng pakikipag-usap. Ngunit para sa taong tulad ni Yasmin, ito ang tanging paraan upang makipag-ugnayan sa mundo. Ang kondisyon po ba ni Ate Hasmin ay mula pa po ito pagkabata? 2 years old. Nagsimula. Okay, so normal po siyang ipinanganak ganun. So, nung na-diagnose na po si Ate Hasmin, ano po yung mga naging palatandaan o yung mga sintomas na ganun po ang kanyang kondisyon? Nakakapagsalita na siya noon na mama pa sa 2 years old. Simula, hindi na siya kasi wala na siya marinig. Hindi na naririnig yung mga salita na. Nagkaroon siyang sipon bago nilagnat. Siyempre, pinadoktor ko. Sabi ng doktor nga yung gagamutin kasi lalala. Ay hindi rin naman na gumaling hanggang sa inopera. Parehong eardrum po, kaliwat kanan, Pare. naapektuhan sa kanya. Oh. Naalala niyo po ba kung ano pong nangyari po ba dun sa eardrum niya? Yun lang po talagang Yun sipon. ang, doon nagmula kasi yan pala bawal galawin ang ating siyempre nililinis. Ay hindi ko alam nga yung pala bawal. Nagkasugat ang loob. Nagka-infection, yun ang pumunta sa ospital. Kaya ay hindi na makuha sa gamot. Inopera. Bumalik pa rin po ba kayo sa doktor? Yan po, sa edad po na Ate Hasmin ngayon ay nagkaroon pa rin po ba ng mga medical diagnosis para sa Oo. condition? Noon 10 years old na siya. 10 years old. Umulit yon. Doon inopera uli ang kabila naman ng tayo. Nung pinagkaedad na po si Ate Hasmin, ano po yung mga napansin yung nararanasan niya na sa tingin niyo po ay dahilan ng pagkaka-opera sa kanya?
Yung nagkaano kasi siya yung high blood. Nataas yung pressure niya. Pagtaas ng pressure niya, nagbi-bleeding yung ilong niya. Nagkakabalingoy po. Pero maraming malalaki yung Tapos kaya pina-check namin siya sa ENT, kay Erickson sa Balayan. Ano pong sabi ng doktor? Yun nga, dahil daw pagtaas ng pagtaas ng dugo niya, yung isang ugat niya, pumuputok siya. Kaya siya dumudugo. Pero ngayon naman, hindi na masyado. Pag medyo mainit lang. Yun. Pero hindi katulad dati na halos gabi-gabi. Ano pong mga pag-iingat po ang ginawa ninyo during that time? Hindi siya pwedeng kumain ng mga pinagbabawal katulad ng laman dagat kasi yun na number one bawal sa kanya. Yung mga makakate katulad niyan, tulingan. Hindi siya ari ng mga ganong pagkain. Okay. So, 1994, mga 4 years old lang ako nung Pero po nung nagkamuwang na po kayo, nagkaedad na, ayan, paano nyo po tinatrato si Ate Hasmin? parang natural na trato lang. Kasi para naman siyang walang diferensya kasi kahit kumbaga yan, kahit hindi natin siya pinag-uusapan, alam niya ang siya pinag-uusapan. O kaya, kumbaga, pinag-uusapan mo si ganito, alam niya, hindi mo alam kasi parang yung way ng bibig mo na pag-aralan na niya. Yung parang ay alam niya, ito pinag-uusapan. Katulad kanina, di ba, naghanap kami ng alam niya na yun ang hinahanap namin, yung papeles niya, di ba? Kahit hindi namin sinasabi sa kanya, Naiintindihan niya po. naiintindihan niya sa way na yung mga kilos natin, yung mga, kasi parang nababasa niya yung Buka ng bibig natin eh. Base sa mga naipakita sa aming mga dokumento patungkol sa kalagayan ni Ate Hasmin, masasabing mayroon siyang kondisyon na tinatawag na chronic ear infection with cholesteatoma, kung saan ito ay isang pangmatagalang infeksyon sa gitnang bahagi ng ating tenga. Ano po yung mga libangan ni Ate Hasmin? Sa umaga, nagwawalis na yan. Tapos, nagtatanim-tanim yan. May tanim yan talong, basta yung may petsa yan. Tanim niya yan. Tsaka yan, tanim niya. Yan, tapos yan. Nalaman din po namin na nagmamanicure po si Ate. Nagmamanicure siya pang paano niya para magkano siya ng sarili niyang pera. Pinagkakakitaan niyo po ito. Pero kasi nahiyain niya yan eh. Hindi siya nagmamanicure kumbaga yung ibang tao. Pero pag dito lang sa amin, kumbaga yung sa tito ni Inta, yan. Paano po siya natuto mag-manicure? Saan po siya natuto? Sa sarili lang niya siguro. May pinapanood po siya? Hindi, wala pa naman dating YouTube. Basta lang. Sarili Siguro lang. sarili lang niya. Sino po yung mga bumili ng gamit niya? Pang manicure? Yung ate ko. Minsan kahit sino, minsan magpapabili siya ng mga cutics, yung ganyan. Paano way niya po sinasabi na halimbawa po gusto niya po ng cutics, ganyan? Tinuturo niya. Kumbaga may pupunta sa amin palengke, bili daw siya ng ganon. Ituturo niya yung cutics, kung anong pabibili niya, kung yung cuticle or yung natural. Basta tinuturo niya kung anong kailangan niya. Saka siya ay naatin sa church lagi. Kaya siya biyasa sa taong makihalubilo. Natulong sa mga kapatid. Ano po yung mga aktibidad na ginagawa niya? Ay, ayos lang. Masipag siya. Mahilig po siyang maglinis, ganyan, sa mga gawaing bahay. Katulong niyo pa rin po dito po Abang sa... oo, katatapos kang maglabay. Taga-alam nga ng mga pamangkin. Naka-apekto po ba yung kalagayan ni Ate Hasmin sa relasyon niya po sa inyo bilang mga anak, sa kanya pong mga pamangkin, sa kanya pong mga kapatid? Hindi naman. Kasi siya napakabait sa mga pamangkin. Napakabait niya. Napakabait siya. Sa kabila ng kapansanan, kakikitaan si Ate Hasmin ng walang humpay na sigla at kasipagan. Napansin niyo po ba yung naglulungkot po ba siya? Umiiyak po ba siya? Siyempre, duman talaga sa gaya.
Kumbaga, ngayon na nga lang nagkaedad siya nga, parang nakasanayanan niya. Nagayan siya. So yan, Nanay Day, ano pong gusto nyong ipahiwatig sa mga tao parehas po ng kondisyon ni Ate Hasmin? Kailangan mahalin niya dahil may karamdaman nga siyang gayan. At wag po mawala ng pag-asa, kumbaga parang magpatuloy sa buhay. Ang mga taong bingi ay hindi naghahanap ng pagkaawa, ngunit ng pagkilala, ng pagtanggap, ng pagkakataong magpakita ng kanilang tunay na kakayahan. Sa pag-unawa sa mundo na hindi nakasalalay sa tunog, kundi sa pandama at intuwisyon, ang pamilya ang nagsisilbing pundasyon ng suporta, ng pagmamahal at pag-unawa, ang nagbibigay ng kumpiyansa upang harapin ang mga hamon sa lipunan. Ang mga taong tulad ni Yasmin ay hindi limitado, ngunit tulungan natin sila upang sa susunod ang kanilang boses, bagaman ay hindi naririnig, ay magsilbing daan patungo sa pagkakaunawaan.